Magandang araw mga bata! Ako po si Teacher Jinky, ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan, ika-4 na bainbag. Handa na ba kayong matuto ng bagong kaalaman? Pero bago natin simulan ang ating aralin, sa araw na ito, maaari po ba tayong tumayo at tayo'y manalangin? Amen. Bago po kayo umupo, ay pakiayos muna ang inyong upuan at pulutin ang mga kalat na inyong nakikita. May lumiban ba sa ating klase ngayong araw? Mabuti naman kung ganon. Bago tayo magsimula sa ating klase, nais ko munang ipaalala sa inyo ang ating alituntunin sa klase. Mga bata, maaari po bang pakibasa ang ating alituntunin sa klase? Sabay-sabay po natin basahin. Classroom rules. Pinoy. Pakinggan ang guro at kamag-aral. I. Itaas ang kamay kung ang may nais sabihin. N. Umiti at magpakita ng kabutihang asal sa kapwa. O. Obserbahan at panatilihin ang kaayusan sa loob ng silid. At Y. Yakapin ang bagong kaalaman araw-araw. Naintindihan ba ang ating alituntunin mga bata? Magaling! Kung ganon, handa na ba kayong matuto? Pumalakpak ng 3 beses kung handa na kayong matuto. Mukhang handa na kayong matuto. Pero bago natin simulan ang unang aralin natin ngayong nasa ika-4 na kayong baitang, magbalik lang muna tayo kung anong natutunan nyo nung nasa ika-3 baitang pa kayo. Nais ko muna kayong tanongin, madami ba kayong natutunan sa Araling Panlipunan nung nasa ika-3 baitang pa kayo? Maaari ba kayong magbigay ng natutunan nyo nung nasa ika-3 baitang pa kayo? Magaling! Mukhang madami kayong natutunan nung nasa ika-3 baitang kayo. At mukhang handa na din kayong matuto sa Araling Panlipunan ngayong nasa ika-4 na kayong baitang. Ngayon, dumako na tayo sa unang aralin natin, sa unang markahan ng Araling Panlipunan, ika-4 na baitang. Mga bata, maaari po ba ninyong pakibasa ang layunin ng ating aralin ngayon? Maraming salamat. Ang mga ito ay ang inaasahan niyong makamit pagkatapos ng ating aralin. Bago ko ituro ang unang aralin natin, magkakaroon muna tayo ng maikling aktibidad. Handa na ba kayo? Ang ating gawain ay tinatawag na hula-rawan. Ako po ay magpapakita ng mga larawan at kailangan niyo pong buuin ang letrang nasa kahon sa ibaba ng mga larawan. Kailangan niyo pong buuin ang salita na kulang sa kahon. Naintindihan ba mga bata? Ngayon, magsimula na tayo. Ito ang unang larawan. Ano ang salita na pinapakita ng larawan? Itaas po ang kamay na gustong sumagot. Sige, si Daniela. Ano ang salita na pinapahiwatig ng larawan? Maraming salamat, Daniela. Maaari ka nang bumalik sa iyong upuan. Ganito din ba ang sagot niyo sa sagot ni Daniela? Magaling! Kung gayon, bigyan niyo siya ng magaling clap. Maaari po ba tayong tumayo at bigyan natin si Daniela ng magaling clap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling! 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 Pakibasa nga mga bata ang salitang na buo. Magaling! Dumako naman tayo sa ikalawang larawan. Jorna, unan ang mga letrang kulang upang mabuo ang salita na pinapahiwatig ng larawan. Magaling! Pakibasa po ang salitang nabuo. Bigyan din natin si Jorna ng magaling clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling! Magaling! At ang ating panghuling larawan. Taas po ang kamay na gustong sumagot. EJ? Tama ba ang kamag-aral niyo mga bata? Magaling! Bigyan din natin siya ng magaling clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling! Magaling! Pakipasa po ang nabuong salita.
Nasayahan ba kayo sa gawain mga bata? Sa ginawa natin, gawain ngayon ay may kinalaman sa aralin natin ngayon. Kaya base sa mga larawan at salitang nabuo sa gawa na ginawa natin, ano po sa tingin nyo ang aralin natin ngayong araw? Magaling! Ang unang aralin natin ngayong araw ay ang pagkilala sa bansa. Sa ating aralin ngayon, malalaman niyo kung bakit tinatawag na isang bansa ang isang lugar. Ang Pilipinas ba ay isang bansa? Bakit? Ano ang basihan bakit isang bansa ang ating bansang Pilipinas? Anong katangian ang meron ng Pilipinas upang masabi ninyo ito'y isang bansa? Malalaman natin sa ating aralin kung bakit isang bansa ang Pilipinas at kung ano pa ang katangian o elemento na kailangan upang matawag na bansa ang isang lugar. Ano nga ba ang bansa? Basahin po natin lahat. Ang bansa ay isang lugar na may naninirahang grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinagagalingan kung kaya makikita ang isa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Ang isang bansa ay dapat nagtataglay ng 4 na elemento ng pagkabansa. Gaya ng nabasa natin, ang bansa ay isang lugar kung saan may naninirahang grupo ng tao na may magkakatulad na kultura. Parang tayong mga Pilipino. Nahati na tayo sa isang bansa at may kulturang nahangisnan at pagkakatulad. Ano nga ba ang katangian na mayroon ng isang lugar upang matawag na bansa? Tignan natin ang grafikong presentasyon na aking ipapakita. Base sa grafiko, ang mga nakalagay ay ang mga katangian o elemento ng pagkabansa. Ang 4 na elemento ay batayan upang matawag na bansa ang isang lugar. Pakibasa o pakibanggit nga po ang 4 na elemento ng pagkabansa. Magaling! Hindi natin maituturing na bansa ang isang lugar kung may isa o higit pang kulang sa alinman sa 4 na nabanggit na elemento. Sa kasalukuyan, may mahigit po tayong 200 na bansa na nagtataglay ng 4 na elemento ng pagiging ganap na bansa. Mga bata, magbigay nga kayo ng alam yung lugar na ganap na bansa nagtataglay ng 4 na elemento ng pagkabansa. Yes, Daniela? Magaling. EJ? China? Tama. Ang mga nabanggit nyo ay isa sa mga ganap na bansa at nagtataglay ng 4 na elemento ng pagkabansa kaya sila isang ganap na bansa. Bumalik tayo sa grafikong presentasyon. Ano nga ulit ang 4 na katangian o elemento ng pagkabansa? Una nating talakayin ay ang tao. Pakibasa mga bata kung ano ang tao. Basahin natin lahat. Ang tao ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng teritoryo na binubuo ng populasyon ng bansa. Maraming salamat mga bata. Ang mga tao o tinatawag nating mamamayan ay bumubuo sa isang populasyon ng isang bansa. Kung walang tao na maninirahan sa lugar, hindi matatawag na bansa. Kailangan ng tao para magkaroon ng lipunan, kultura, at pamahalaan. Sunod na elemento, pakibasa nga mga bata. Kailangan ng lipunin, pagbigan, kasama ng himpapawid kalawakan sa itaas. Ito, kunin ang tinitirahan ng mga tao. So, ang teritoryo ay tumutukoy sa lupa, tubig, at himpapawid at kalawakang sakop ng isang bansa. Ito ang lugar kung saan nakatira ang mga tao at dito rin nagpapatupad ng batas ang pamahalaan. Halimbawa sa ating bansang Pilipinas. Ito ay mahigit 7,000 isla. Ito ang bumubuo sa ating teritoryo. Ngayon naman, ano naman ang pamahalaan? Ating basahin mga bata.
isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng taong naglalayong matatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisasyon. So, ang pamahalaan ay ito ang organisadong samahan ng mga leader o opisyal na namamahala sa bansa. Ang pangunahing layunin nito ay magtaguyod ng kaayusan at kapayapaan sa pamamagitan ng paggawa ng at pagtupad ng batas, pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan, at pangangalaga sa karapatan ng bawat isa. At ang panghuling elemento, pakibasa nga mga bata, ang panghuling elemento ay soberanya. Ang soberanya ay ganap na kalayaan ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamalahang mamahala sa kanyang nasasakupan. Tumutukoy rin ito sa kakayahang magpapatupad ng mga programa nang hindi pinapakailangan ng ibang bansa. So, ang soberanya ay ang kapangyarihan o kalayaan ng isang bansa na magdesisyon o mamahala sa sarili nito nang walang pakialam mula sa ibang bansa. So, ibig sabihin, sa isang bansa na may soberanya ay malaya, katulad ng Pilipinas. Kaya nitong gumawa ng sarili nitong mga batas, magplano para sa kapakanan ng mamamayan, at pumili ng mga leader nang walang utos o dikta mula sa ibang bansa. Naintindihan ba kung ano ang soberanya? May dalawang uri ng soberanya. Ang soberanyang panloob at soberanyang panlabas. Pakibasa nga mga bata kung ano po ang dalawang uri ng soberanya. Unahin natin ang soberanyang panloob. So, ang soberanyang panloob class, sa madaling salita, ay ito ang kapangyarihan ng isang bansa na mamahala sa loob ng sariling nitong teritoryo. So, ibig sabihin, ang gobyerno mismo ang may kontrol sa mga batas, patakaran at kaayusan sa loob ng bansa, katulad ng bansa natin. So, malaya ang Pilipinas na magkaroon ng sariling batas, patakaran at kaayusan ng bansa. So, walang pakialam yung ibang bansa sa patakaran ng Pilipinas. So, halimbawa, kapag sinabi ng gobyerno natin ng Pilipinas na bawal lumabas ng bahay tuwing curfew hours, bahagi iyon ng panloob na soberanya. At kapag sinabi namang soberanyang panlabas, ito ay ang kapangyarihan ng bansa na maging malaya sa pakikialam o paghihimasok ng ibang bansa sa kanyang nasasakupan. So, sa madaling salita, class, ang ibig sabihin ng soberanyang panlabas ay ang bansa ay may kalayaan na makipag-ugnayan o makipagkaibigan o di kaya tumanggi sa ibang bansa ayon sa sarili niyang interes. So, halimbawa, ang bansa nating Pilipinas, kapag ang bansa natin ay nakipagsundo sa ibang bansa para sa kalakalan o halimbawa pa, o di kaya kapag sinabi ng Pilipinas na hindi ito sasama sa giyera ng ibang bansa, kunyari may nangyaring giyera, may kalayaan ang bansang Pilipinas na tumanggi na. So, halimbawa yon na soberanyang panlabas. Dahil ang soberanyang panlabas ay ang karapatang tumanggi sa impluwensya o dikta ng iba. Naintindihan ba ang pagkakaiba ng soberanyang panloob at panlabas, mga bata? Magaling. Pagkatapos nating malaman ang elemento ng pagkabansa para masabing ang isang lugar ay matawag na bansa, ngayon ang tanong, ang Pilipinas ba isang bansa? Bakit po? Sinabi niyo ang Pilipinas ay isang bansa? Magaling. Tama ang inyong sagot. Ang Pilipinas ay nagtataglay ng 4 na elemento ng pagiging ganap na bansa, kaya ang Pilipinas ay isang bansa dahil ito ay may sariling
teritoryo na binubuo ng 7,641 na maliliit at malalaking mga pulo. Umaabot naman sa mahigit 300,000 kilometro kwadwardo ng lawak nito. Ano ang tawag sa mga tao na nakatira sa Pilipinas? O tayo, ano ang tawag sa atin dahil nakatira tayo sa bansang Pilipinas? May nakakaalam ba? Pakitaas po ang kamay. Yes, Danny? Pilipino. Yes, tama. Pilipino ang tawag sa mga naninirahan tao sa Pilipinas. At ang Pilipinas ay isang bansa dahil may sarili itong soberanya o ganap na kapangyarihang mamahala at magpatupad ng mga batas para sa buong nitong nasasakupan. Naintindihan niyo ba ang aralin ngayon, mga bata? Mabuti kung gayon. Nakatangian o elemento na dapat mayroon ang isang lugar upang matawag na bansa. Sabay-sabay bigkasin ang apat na elemento ng pagkabansa. Una ay ang tao, sunod, teritoryo, sunod, pamahalaan at ang panghuli ay soberanya. At ano ulit ang dalawang uri ng soberanya? Soberanyang panloob at panlabas. Magaling! Mukhang naunawaan nyo na ang ating aralin ngayon. Bigyan nyo ang inyong mga sarili ng magaling clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling! Magaling! Ngayon, para masukat ko kung naintindihan nyo ang ating aralin ngayon, magkakaroon kayo ng pangkatang gawain at ang klase ay mahati sa dalawang grupo. So, dito po ang grupo. Unang pangkat at kalawang pangkat. Maaari na po kayong pumunta sa inyong grupo ng tahimik po. Ayan. So, mga bata, sa ating pangkatang gawain, ang dalawang grupo ay may ibang klase ng gagawin. So, hindi po kayo parehas ng gagawin. So, may 5 minuto kayo upang tapusin ang gawain na iatas sa inyong grupo. Pagkatapos ay i-present nyo dito sa harap ang inyong gawain. So, ang unang pangkat ay ang gagawin nyo po ay gumawa po kayo ng poster or drawing na nagpapakita ng 4 na elemento ng pagkabansa. At ang pangalawang pangkat naman po ay gumawa po kayo ng maikling tula na nagpapakita ng pagkabansa o pagmamahal sa ating bansa o di kaya maaari din kayong gumawa ng tula base sa aralin natin ngayon, ng elemento ng isang bansa. Naintindihan po ba ang mga gawain ng bawat grupo? Kung gayon, maaari na kayong magsimula. Ngayong tapos na tayo sa ating aralin, paano natin mailalapat ang natutunan nyo ngayong araw? Or bilang sa mag-aralala or mamamayan na nakatira sa bansang Pilipinas, ano ang simpleng gawain o paraan na maitutulong nyo sa ating bansa? Yes? AJ? Magaling. Sino pa may basagot? Magaling. Tama ang inyong mga nasabi. Ngayong tapos na tayo sa ating aralin, magbalik na tayo sa napag-aralan natin ngayong araw. Ano ulit ang aralin natin ngayon? Tama, pagkilala sa bansa. At ang bansa ay magaling. Hindi masasabing ang isang lugar ay isang bansa kung wala ang mga katangiang ito. Ibigay ang 4 na elemento ng pagkabansa. Tao, tama? Teritoryo, soberanya at isang pamahalaan. At ang soberanya may ilang uri? 2, tama. At anong 2 uri ito? Soberanyang panloob at soberanyang panlabas. Mukhang naintindihan niyo ang ating aralin natin ngayon. Bigyan niyo ang inyong mga sarili ng Mommy Junisha clap. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. So, class, may mga katanungan ba kayo tungkol sa ating aralin ngayong araw?
Kung kayong wala na ay inaasahan kong handa na kayo sa ating pagsusubit. So, sa ating pagsusubit, bilugan ang letra ng tamang sagot. So, get one and then pass. Diyan na nagtatapos ang ating aralin. Paalam mga bata!